Hi guys! Welcome to Kunyang Vlogs. Unang-una po sa lahat, please subscribe po sa aking channel para sa mga videos po na i-upload ko regarding po sa mga buhay abroad o OFW. For today's video po ay magbibigay ako ng konting kaalaman para dun sa mga tao na nangangarap o nagpaplanong pumunta o magtrabaho ng Hong Kong pero kapos sa budget. Meron po tayong super legit agency na wala po kayong gagastusin sa processing fee o sa placement fee. Legit po ito. Legit po ito. Kasi isa na rin po ako sa nag-apply doon. Pero ang nangyari po kasi sa akin ay pinagsabay ko po yung apply ko dito sa Cyprus at papuntang Hong Kong. Noong time na on process ako sa Cyprus, naka-process din po yung application ko papuntang Hong Kong. At sa hindi mo po masamang balita. Ibig sabihin, mas nauna po akong ma-hire dito sa Cyprus. Kaya hindi po natuloy. Sorry po sa boses ko kasi malamig dito ngayon sa Cyprus. Hindi po natuloy yung application ko dun sa papuntang Hong Kong. Pero 2 beses na po akong nanggaling ng Hong Kong. Ito pong last na papunta dapat ako ng Hong Kong. Dito po sa sinasabi kong legit agency na no processing fee, no placement fee. Nagkaroon po ako dito ng employer. Na-hired po ako. Then, ang nangyari po ay nung na-hired po ako dito, nagkaroon po ako ng employer. Ayun naman po yung time na paalis na po ako ng papuntang Cyprus. Kasi nga po, kailangan ko po talaga ng panahon na yun ng trabaho. Kaya dumating po ako sa punto na pinagsabay ko yung pag-a-apply ko na parang nasa isip ko na kung alin man yung mauna, dun ako. Pero ang first choice ko po talaga ay papuntang Hong Kong kasi mas mataas po talaga ang sahod ng Hong Kong kumpara mo dito po sa Cyprus na parang Middle East lang din po. Dun po sa mga planong mag-apply papunta ng Hong Kong na kapos sa budget, ang gagastusin nyo lang po dito ay yung inyong pamasahe, pagluwas-luwas, ganyan, allowance nyo pag alis-alis, pag-aayos ng mga papel, yun lang po. At unang-una po sa lahat, ito pong agency na to ay pre-medical po sila. Ikaw lamang po ay magbabayad ng kung ano man po ang dapat bayaran sa medical kung ikaw po ay may pending. Halimbawa, may pending po kayo sa ihi, kung ano man po yung pagagawa sa inyo, kayo na po yung magbabayad nun. Yun lang po ang gagastusin ninyo. Pero overall po, wala po talaga. Free po sila lahat. At isang tip lang po, pag gusto niyo po mag-apply ng Hong Kong, kailangan po tayo po ay matyaga. Since ito po ay libre at nakadepende pa rin po talaga sa amo kung gaano kayo katagal ma-hire. Kasi meron po itong group. May group chat po kayo doon. Doon po sila magpo-post ng mga job order ng mga amo. Ngayon, i-comment, bawa nagustuhan niyo po yung job order, i-comment niyo lang po yung code niyo. May mga ibibigay po sa inyong code. Kung nagustuhan niyo po yung job order na yun, i-comment niyo lang po yung code niyo. Ngayon, pag gusto po kayo interviewin ng amo, tatawagan po nila kayo through sa WhatsApp. Hindi niyo po kailangan lumuwas sa Manila. WhatsApp lang po ang interview. At once na gustuhan po kayo ng amo, si amo po ay magpipirma ng kontrata ninyo sa Hong Kong. Kasi ito pong agency nito, nakabase po siya sa Hong Kong. Pero meron po silang mga staff sa Pilipinas na nagpa-process dun po sa mga maha-hire nilang OFW. Pero legit po ito, wala po kayong gagastusin. Medyo dito po sa pre na to, as nga po nasabi ko, nakadepende po sa amo. Kung ma-hire po kayo agad, edi mas mabilis po kayong makakaalis. Kasi meron po akong pinsan na ipinasok po doon na pinag-apply ko po siya dito sa agency na to.
Bali, pinagsimula ko po siyang mag-apply, I think, November po, ganyan. Medyo natagalan po siyang ma-hire kasi nga po, meron din po mga in-check na medyo maselan din po sa pagpili ng katulong. Kaya, swerte po kayo kung yung qualification po ninyo ay magustuhan na agad ng mga employer. Mabilis po kayong ma-hire. Ngayon, ito pong pinsan ko po na to ay inabot ng like November, December, January. 2 months, 3 months lang po. 3 months. Kasi aalis na po siya ngayong February. Then, legit daw po nga, nagpasalamat po siya sa akin. Legit po talaga siya na wala po kayong gagastusin. Kaya para dun po sa mga gustong-gusto po talaga makapag-apply, hindi po ako agent, hindi po ako nagtatrabaho sa agency. Gusto ko lang po makatulong doon sa mga tao na gusto makarating ng Hong Kong kasi malaki po talaga din ang sahod sa Hong Kong kumpara po natin sa Middle East. Kasi ako sobra po ako ng hinayang na mas pinili ko po dito sa Cyprus kasi dito po ako unang na-hire. Pero good advantage lang naman po dito sa Cyprus dahil pag nakatapos ako ng kontrata, pwede po ako mag-apply sa ibang European country po. Pero back to po tayo sa topic po na papuntang Hong Kong. So, sa mga gusto po na mag-apply dito sa legit agency na ito, i-search nyo lang po sa Facebook KL, as in K at L, Luzy. Ang Luzy po niya ay L-U-Z-I-E, KL Luzy. Siya po yung isa sa mga recruiter po. Isa po siya sa mga mag-i-entertain po sa inyo once na mag-apply po kayo. Sa mga first-timer po, bali, hindi po ako sure kung tumatanggap po sila ng first-timer. Pero mag-try na din po kayo kasi hindi ko po natanong yung bagay na yun ng time na nag-a-apply po ako sa kanila. Pero sa mga ex-abroad, lalo na po yung mga galing ng Middle East, yan po yung malalaki ang chance na makapasok po kayo sa Hong Kong. Totoo lang po, as my experience po sa Hong Kong, doon ko po talaga nagustuhan. Sa lahat-lahat po na pinagtrabahoan ko, Saudi, Jordan, tsaka dito po sa Cyprus. Mas para po sa akin, mas okay pa rin ang Hong Kong po. Sa Hong Kong, yearly po tumataas ang sahod. Tapos, depende pa po yun sa amo. Pag nakatapos kang iba yung taas ng sahod sa amo mo, iba rin po yung taas ng sahod ng gobyerno. Yearly po nataas doon. Plus, may 12 annual leaves po doon. Kabatan ako, 12 nga po yun kasi dito sa Cyprus 9. Ang pinagkaiba lang, doon ka po kasi may Chinese New Year na 3 araw na holiday. Kaya naging 12 po siya. So, sa mga gusto po mag-apply doon, napakaganda po sa Hong Kong. Tsaka, hindi rin naman po ganun ka hirap pakisamahan po ang mga Chinese. Kasi based po sa akin, sa mga nakasalumuha ko, Koreano, Arabian, Greek, mga Chinese po, masasabi ko na mas okay po sila pakisamahan. Ay, based na rin po sa inyo kung ano po yung magiging amoy. Para sa akin lang po, yun lang po yung ano ko. Kaya, para po sa inyo na gustong-gusto po makapunta ng Hong Kong at makapagtrabaho, i-message nyo lang po si Ma'am Lucy. KL Lucy. KL as in KL, ulitin ko po, as in K, single letter, L. KL, tapos Lucy, L-U-Z-I-E. Message nyo lang po siya sa WhatsApp niya. Pag na-search nyo naman po siya sa Facebook, lalabas naman po dun sa profile niya yung WhatsApp number. Sa WhatsApp po kayo mag-message kasi dun po siya mabilis mag-reply. So, good luck sa inyo mga kabayan na gustong-gusto makarating ng Hong Kong. Nawa po ay makatulong po ito sa inyo. Hanggang dito na lang po. Please subscribe po sa aking video o sa aking channel para po sa mga iba pang information po. Or comment down below po kung meron po kayong mga katanungan tungkol po dito sa aking ibinigay na tips sa inyo.
God bless everyone.